Nagsimula na nga ang misyon nila Kafka. Ang target nila ay may estimated size na 150 meters. Kung iisipin nyo, ang colossal titan katulad ni Armin ay may taas lamang na 60 meters. Higit doble ang laki nito. Kaya ito ay nabibilang sa giant class kaiju. Nakita ito sa lugar ng Sagamihara at mabagal nitong tinutungo ang norte. Ang Defense Force ay nagsimula ng i-evacuate ang mga tao na nakatira doon. Wika ni Vice Captain Hoshina na oras na para pumatay ng mga kaiju. Nagkatinginan dito sina Kafka at Kikoru dahil nga sa tinatago nilang sikreto na si Kafka ay isa ding kaiju. Pero dahil nagkasundo naman sila na kung sakaling mawala siya sa katinuan at tuluyan naging isang kaiju ay walang alinlangan siyang papatayin ni Kikoru na ikinatuwa naman ni Kafka dahil ayaw din niyang makapanakit ng ibang tao. Sobrang taas ng ekspektasyon ni Kikoru sa kanya at makikita naman na porsigido si Kafka nang bigla na lang lumobo ang mga pisngi nito dahil masusuka na pala siya sa kaba. Pagkatapos nito ay nakarating na nga sila sa temporary base ng Sagamihara. At dito nga nila nakita ang higanteng kaiju. Sa laki nito para na itong isang spaceship. At nagsimula na ngang pumwesto ang Hoshina Platoon, Ikaruga Platoon at Nakanoshima Platoon. Dahil si Captain Ashiro ay pinamumunuan na ang unit na tatalo sa Honju, kaya ang kanilang misyon ay talunin ang mga Yoju na pinakalat ng Honju. Bali guys, ipapaliwanag ko lang ng mabilis ang Honju, Yoju at Daikaiju. Ang Honju ay kadalasan ang pinakamalaking kaiju at nagtataglay ng fortitude level 6 pataas. Ang misyon nila ay patayin lamang ang lahat ng Yoju sa kani-kanilang zones. Ito ay sobrang importante dahil ang kanilang success at failure ay nakabase sa magiging sira ng komunidad na ito. Pero syempre, ang lahat ng baguhan ay magiging last line of defense. Sila ay mananatili lang sa likuran. Dagdag pa ni Vice Captain Hoshina na walang halaga ang kanilang grado sa training kapag dumating na ang oras na kailangan nilang magligtas ng buhay. Dito na nga sila pinaalis ng Vice Captain. Payo pa nito na magpakitang gilas sila. Labis na ginanahan ang lahat sa mensahe niya. Naalala ni Kafka ang sinabi ni Vice Captain Hoshina sa training camp na sa loob ng 3 buwan ay mapapaalis na siya sa Defense Force. Naiintindihan niya ito na ito na ang huling tsansa niya upang patunayan ang sarili. Dahil kung hindi ay tapos na siya. Pero nagtataka si Kafka na dahil kahit siya ay nasa mataas na tensyon, panic at pressure, siya ay nakararamdam ng matinding pagkasabik. Natutuwa naman si Ichikawa dahil ito naman talaga ang pangarap na trabaho ni Kafka. Kaya siguraduhin nila na ang una nilang misyon ay tagumpay. Bigla na lang may nagsalita na may namata ang Yoju sa Zone E. Ito din ang zone nila Kafka. Nag-order ito na mag-engage sila. Dito na nga inaya ni Kafka si Kikoru pero nagalit ito dahil sinong nagsabi sa kanya na pwede niya siyang utusan. Nagbilin din si Kafka na wag mamamatay si Ichikawa at ganon din naman ang bilin nito. Dito na nga magsisimula ang labanan. Sa Zone E, narito si Kafka at nararamdaman niya na ang suit ay bibigyan siya ng lakas na kinakailangan niya. Sumigaw ito na Combat Power Unleash pero wala itong nagawa at tumilapon lang siya ng masagasaan ng sumusugod na Yoju. Nagagalit si Kikoru dahil masyado siyang nakasugod kaya manatili siya sa likuran kasama ang 1% suit niya. Nagagalit dito ang senior dahil bakit kailangan niyang magbantay ng mga rookies. Pinapatabi niya ito upang hindi makasagabal. Sumigaw ito na hindi pa nila alam ang weak spot ng kalaban, kaya habang wala pang dumadating na intel ay kailangan nilang maging maingat. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita nang bigla na lang nawasak ang Yoju sa harapan niya. Wika ni Kikoru na titirahin niya ang lahat ng parte ng katawan ng Yoju na maaaring maging weak spot. Pero hindi na ito kailangan dahil ang totoo ay nagpapakitang gilas lang si Kikoru dahil lahat ng parte ng Yoju ay weak spot para sa kanya. Hindi makapaniwala ang senior na 2 buwan pa lang sa Defense Force si Kikoru. Pero nang makita nito si Kafka na namamangha
ay bigla itong kinilig. Samantala sa Zone F, narito ang Ikaruga Platoon. Nakikipaglaban na din ang mga ito. Nagawa nilang maalis ang 2 binti ng Yoju, kaya tatapusin na nila ito. Nagpamalas ng galing si Furashi. Nagmamalaki ito at tinawag si Ichikawa. Ngunit laking gulat niya na tinalo ni Ichikawa ang Yoju nang siya lang mag-isa. Hindi ito makapaniwala. Paliwanag nito na pinalitan niya ang kanyang burst rounds ng freeze rounds dahil sa palagay ni Ichikawa na mas nababagay ito sa kanyang style. Napapabagal nito ang kalaban dahilan para magkaroon siya ng advantage. Naging seryoso ang mukha nito nang sinabi na sa oras na masanay siya sa freeze rounds ay mas gagaling siya sa paghunting sa mga kaiju. Batid niya na hindi pa ito sapat, kailangan pa niyang maging mas malakas. Nangako si Ichikawa na magiging mas malakas siya upang hindi nakakailanganin ni Kafka na mag-transform. Samantala sa Zone J, hindi makapaniwala ang senior nilang 4 years na sa Defense Force dahil sobrang pulido ng kilos ng kanilang mga rookie. Kahit ang platoon leader nila na si Konoshima ay nabilib din sa kanilang abilidad. Totoong maswerte nga sila sa mga recruits sa taong ito. Ito si Haruchi Izumo at Aoi Kaguragi. Natutuwa ang platoon leader dahil bukod sa husay ay makisig din ang mga ito. Kaya napag-iisipan na niya na isama ang mga ito sa kanyang platoon. Sa isang gilid, nakaupo si Kafka. Tinitingnan niya ang Kaiju Kill Report at namamangha siya sa ipinapakita ng lahat dahil kahit si Ichikawa ay nagpapakitang gilas din. Dito siya napaisip na hindi ito maganda dahil lahat sila ay ibinibigay ang kanilang makakaya habang siya ay nagpapabigat pa sa iba. Bigla niyang naalala ang sinabi ng senior nila na hindi pa nila alam ang weak spot ng mga ito. Dito nagising si Kafka dahil ngayon alam na niya ang kanyang armas. Ito na ang oras para gamitin ito. Nagulat ang mga senior nang mapansin nila si Kafka na binubuksan at kinakalkal ang laman loob ng Yoju. Namamangha si Kafka na kahit sa 1% lang ng suit na ito ay baliwala lang ang pagwasak sa katawan ng Yoju. Kung mamamas produce nila ito, pwede din nila itong ibenta sa clean-up industry dahil malaki ang maitutulong nito sa paglinis sa mga labi ng kaiju. Kapansin-pansin na malawak talaga ang kaalaman ni Kafka sa mga kaiju na pag-alaman niya agad na ito ay isang fungal type kaiju pero ang core nito ay wala sa dapat na pwesto. Hinahanap ito ni Kafka at nang matuklasan niya, agad itong tumawag kay Vice Captain Hoshina dahil alam na niya kung saan nakatago ang core nito. Ito ay nasa bandang leeg pero nababalutan ito ng matigas na muscle kaya para sa mahihinang officers, kailangan muna nila itong paulanan ng bala para lumabas ang core. Dagdag pa ni Kafka na mayroon pa siyang importanteng sasabihin. Ang mga ito ay mayroong reproductive organs. Ibig sabihin nito na kung hindi ito masisira ay maaaring maglabas ito ng panibagong Yoju mula sa kanilang mga labi. Naintindihan ito ng Vice Captain at inutusan si Okonogi na ibahagi ang impormasyon na ito sa lahat ng personnel. Dagdag pa ni Vice Captain Hoshina na alam niya na si Kafka ay maraming natutunan mula sa dati niyang trabaho pero masasabi niya na ang matinding pag-aaral na ginawa ni Kafka ay nagbunga ng maganda. Pinupuri siya nito. Labis itong ikinatuwa ni Kafka na tulungan niya ang Defense Force. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa dumating ang araw na makarating siya sa tabi ni Mina. Bigla na lang may sumabog. Nagulat dito si Kafka. Wika ni Vice Captain Hoshina na tingnan ito maigi ni Kafka. Ito ang kakayahan ng taong sinusubukan niyang abutin upang makipaglaban sa kanyang tabi. Ito ang 3rd Division Captain Mina Ashiro at sa isang atake lang ay nabura ang kalahati ng 150-meter giant class kaiju. Naiinis ang hindi kilalang lalaki dahil namatay ang mga alaga niya. Pinag-iisipan niya kung bubuhayin ba niya ang mga ito katulad ng ginawa niya noong nakaraan pero labi siyang napapagod kapag ginagawa iyon. Masama ang kutob ni Ichikawa na may mali sa taong ito. Biglang tumayo ang lalaki
at tiningnan sila. Paliwanag ni Furuhashi na hindi ligtas ang lugar na ito kaya manatili lang siya sa kanila. Pero bigla siyang tinuro nito at pagkatapos lumaki ang daliri ng lalaki. Sinabihan ni Ichikawa na mag-ingat si Furuhashi, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan siya ng atake sa kaliwang balikat. Nagsisisi ang lalaki dahil hindi niya tinamaan ang puso nito. Sablay talaga siya sa gantong anyo. Hindi maintindihan ni Furuhashi ang nangyari. Samantala iniisip ni Ichikawa na maaaring bukod kay Kafka ay may iba pang tao na kayang maging kaiju. Pero laking gulat niya nang makita na ito din pala ang humanoid type kaiju sa testing grounds. Wika ni Kaiju number 9 na hindi niya gustong umuwi nang walang napala, kaya naisipan niyang mag-uwi na lang ng isang officer na buhay para mapag-eksperimentuhan. Nalaman agad ng dalawa na nasa panganib sila, kaya kaagad na kinontak ni Ichikawa ang kanilang platoon leader. Ngunit wala itong signal. Paliwanag ni Kaiju number 9 na kagagawan niya iyon. Sila ay nasa loob ng isang undetectable pocket space na kung saan hindi nila makokontak ang iba at para din hindi siya madiskubre, para malaya siyang makapang-hunting ng mga officers. Tinira nito si Ichikawa at tinamaan ang kanyang tagliran. Patuloy lang ito sa pag-atake at karamihan sa mga ataking iyon ay naiiwasan ni Ichikawa. Nagtaka na dito si Kaiju number 9 dahil sa paulit-ulit niyang pagmimintis. Naiintindihan niya na nakikita ni Ichikawa ang kanyang mga atake. Ikinuwento pala sa kanila ni Kikuru ang nalaman niya tungkol sa atake nito. Dahil kung maaalala nyo, walang haba siyang pinagbabaril at hindi niya nagawang depensahan ang kanyang sarili. Ang kailangan lang nilang gawin ay timingan ang pagtira ng daliri nito. At magagawa na nila itong iwasan. Hindi makapaniwala si Furuhashi sa nakikita niya. Gumanti ng putok si Ichikawa, ngunit maliit na maliit lang ang nagagawa nitong pinsala. Inutusan niyang umatras si Furuhashi at tumawag ng reinforcement. Pero hindi ito sang-ayon, ayaw niyang mailigtas ni Ichikawa dahil din dito nawala ang focus niya sa laban. Pero buti na lang ay umabot si Ichikawa at nagawa siyang iligtas. Pero tinamaan pa rin siya sa kanang braso. Inulit ni Ichikawa na kailangan niyang umalis. Kahit labag sa loob nito, alam niyang ito ang tamang gawin sa kanilang sitwasyon. Pero alam din ni Ichikawa na wala siyang tsansa manalo dahil tinalo nga nito ang halimaw din na si Kikuru. Bigla niyang naalala ang katapangang pinakita ni Kafka. Ganto din ang gusto niya gawin, kaya handa siyang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang kasamahan. Kung nagustuhan nyo guys ang kwento natin, ilike nyo na ang video na ito at don't forget to subscribe dahil madami pa tayong susunod na episode. Anyway, balik tayo sa kwento. Alam ni Ichikawa na wala siyang tsansa manalo pero mabibigyan niya ng oras si Furuhashi na makatakas. Nagpamalas ng matinding galing si Ichikawa kahit si Furuhashi ay hindi makapaniwala dahil hindi ito ang Ichikawang kilala niya. Paano niya nasasabayan ang nilalang na iyon? Bigla na lang may ligaw na bala na muntikang tumama sa kanya. Hindi na makayanan ni Furuhashi ang inis. Alam niya na ang karaniwang officer ay nai-stack sa 20 to 30% ng combat power. At ilan lang ang nakakalagpas doon. Labis itong naiinis dahil magdadalawang linggo na at hindi pa din siya makaalis sa 20%. Simula ng araw na iyon, ginawa niya ang lahat para magpalakas. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay nilagpasan lang siya ni Ichikawa na parang wala lang. Puputok na ito sa galit. Samantala, bigla na lang napunta si Kaiju number 9 sa harap ni Ichikawa. Wika nito na umaasta si Ichikawa na para bang alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Biglang may lumabas na 2 pang kamay mula sa likuran nito. Ito na ang magiging katapusan ni Ichikawa nang bigla na lang siyang iniligtas ni Furuhashi. Pero dahil din dito, matinding pinsala ang kanyang tinamo. Ang kinaiinisan pala ni Furuhashi ay ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang mas lumakas. Naiinis ito dahil palagi na lang siyang inililigtas. Kaya sinabi niya na hindi si Ichikawa ang magliligtas sa kanya, kundi si Ichikawa ang ililigtas niya. Pero bigla din itong tumumba. Hindi maintindihan ni Ichikawa kung bakit pa siya bumalik. Pero hindi na rin ito pinansin ni Furuhashi at nagbigay siya ng plano. Pero sinagot sila ni Kaiju number 9 na hindi gagana ang kanilang plano
dahil walang makakaalis dito nang walang pahintulot niya. Naiintindihan ito ni Furuhashi. Sagot niya na kung ganon ay kailangan nilang tatagan dahil silang dalawa ang tatalo dito. Pero nga dahil malubha na ang pinsala niya sa katawan, susuportahan lang niya si Ichikawa para makakuha ng opening. Pagkatapos ay full force na niya ang kanyang armas. Naiintindihan ito ni Ichikawa. Pagkatapos nga nila magplano ay mabilis itong sumugod. Binaril ni Furuhashi si Kaiju number 9, ngunit hindi pala ito ordinaryong bala. Ito pala ay conductor round. May laman itong kuryente. Nakangiting sinabi nito na hindi lang si Ichikawa ang nagtetesting ng ibang rounds. Nakita ni Kaiju number 9 ang panganib na dulot ni Furuhashi, kaya uunahin niya siyang tapusin, ngunit kahit ito ay nagagawa ding iwasan ang atake niya dahil ang kahinaan nito ay ang timing. Ito na nga ang hinihintay nilang opening. Inilabas ni Ichikawa ang maximum combat power niya at nagpakawala ito ng isang malakas na blast. Ngunit laking gulat nila nang bigla na lang may pader ng patay na Yoju sa kanilang harapan at sa loob nito nagtago si Kaiju number 9. Wika nito na mukhang naubusan na sila ng ideya. Wala nang nagawa si Ichikawa. Samantala, tinawagan ni Platoon Leader Ikaruga ang Vice Captain upang i-report na nawalan sila ng komunikasyon kila Ichikawa at Furuhashi. Napansin ni Kafka na tila ba gumagalaw ang bangkay ng Yoju. Napagtanto agad ni Kikoru na narito ang nilalang na iyon. Nangangamba si Kafka para sa dalawa. Makikita ang katawan ni Ichikawa na nakahandusay. Pakiramdam niya na nag-aapoy ang buo niyang katawan, pero gusto pa rin nito lumaban. Nang napansin ni Kaiju number 9 na nakakagalaw pa rin si Ichikawa, ay aatakihin pa niya ulit ito. Wala itong balak na patayin siya dahil iuuwi niya ito at gagawing buhay na test subject. Pero hindi papayag dito si Furuhashi at umatake. Pero baliwala na ito kay Kaiju number 9 dahil nagamit na niya ito sa kanya. Binaril nito si Furuhashi. Pagkatapos ay unti-unti niyang inaatake ang katawan ni Ichikawa upang hindi na ito makagalaw. Hindi na makayanan ni Furuhashi ang nangyayari. Pinapahirapan si Ichikawa sa harapan niya at wala siyang magawa na kahit na ano. Batid niya ang potensyal ni Ichikawa na maging captain balang araw, kaya hindi niya hahayaan na matapos ang lahat dito. Kinuhan niya ang isang baril para iligtas si Ichikawa, ngunit sa kasamaang palad, ang baril na ito ay sira na pala. Wala nang nagawa si Furuhashi. Humiling ito sa Diyos na kahit demonyo o si Satanas na mismo ang pumunta ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay iligtas nila ang kanyang kaibigan. Wika ni Kaiju number 9 na malapit na niyang mapahinto sa paggalaw si Ichikawa, kaya hindi niya na kailangan si Furuhashi. Papatayin na niya ito. Pero bigla na lang sumulpot sa likuran niya si Kafka. Wika nito na ang nag-iisang mamamatay dito ay siya. Sinuntok nito ng ubod ng lakas si Kaiju number 9. Sa lakas nito ay hindi lang siya tumilapon, naputol din mismo ang ulo niya. Humingi ng tawad si Kafka dahil natagalan sila. Labis naman na nalulungkot si Ichikawa dahil sobra niyang hina. Inakala nito na mapipigilan na niya si Kafka na mag-transform, pero sa huli, siya mismo ang dahilan kung bakit kinailangan niya ulit maging kaiju. Biglang nagsalita si Kaiju number 9 na naiintindihan niya na ito ang Kaiju number 8. Dito nga kinumpirma ni Kaiju number 9 na ang kaharap niya ay si Kaiju number 8. Hindi naman maintindihan ni Furuhashi ang nasasaksihan niya. Ibinaba ni Kafka si Ichikawa. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad dahil magtatagal pa sila ng konti dahil buhay pa ang kaiju sa harapan nila. Payo pa nito na gamitin niya ang function ng kanyang suit para pahintuin ang pagdurugo ng mga sugat niya. Seryosong sinabi ni Ichikawa na mag-iingat si Kafka. Batid niya na malakas si Kafka, ngunit hindi maganda ang pakiramdam niya sa kaiju sa harap nila. Naguguluhan din si Kaiju number 9 kung bakit inaatake siya nito at pinakikialaman ang kapwa niya kaiju. Pero namamangha ito sa taglay na lakas niya, at dahil nga din dito, nagkaroon ng interes sa kanya si Kaiju number 9 at gustong kunin ang bangkay ni Kafka. Bigla na lang nito binaril si Kafka.
makikita na kahit na naka-kaiju form ito, ay nagtamo pa din siya ng pinsala. Pero naiintindihan ni Kaiju number 9 na maliit ang pinsalang ito para mapatay siya. Kailangan niyang magpalaki. Naglabas ito ng di mabilang na braso. Nagulat ang dalawa dahil mula kanina ay pinaglalaruan lang pala sila nito. Naiintindihan ni Kafka na ito ang ginagamit niya para atakihin ang katawan ng kasamahan niya. Dito na nga nagpaulan ng bala si Kaiju number 9 pero tinayuan lang ito ni Kafka. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim at ginamit ang puwersa ng kanyang hinga para wasakin ang mga bala. Pagkatapos nito ay bigla na lang napunta si Kafka sa harapan niya. Hindi na nagawang makakilos ni Kaiju number 9 at pinaulanan siya ng suntok ni Kafka. Pero ginamit ni Kaiju number 9 ang mga bangkay ng Yoju para gawing harang para makarecover siya sa mga tinamo niyang pinsala. Pero parang papel lang ito na sinira ni Kafka. Pagkatapos ay pinaulanan niya ulit ito ng suntok. Hindi na maintindihan ni Kaiju number 9 ang nangyayari. Hindi ito normal. Tumatagal ang oras na kinakailangan niya bago maghilom ang mga pinsala sa kanyang katawan. Dito niya napagtanto na hindi niya kaya si Kafka at kailangan niyang umatras. Pero hindi siya makahanap ng pagkakataon dahil hindi siya tinatantanan nito. Hinahanap pala ni Kafka kung nasaan ang kornea. Hinala nito na ito ay nasa kanyang dibdib. Babala ni Kafka na tibayan niya dahil susuntukin niya ito ng malakas na tatagos sa kanyang katawan. Sinangga ito ni Kaiju number 9 gamit ang lahat ng kamay niya. Ngunit nawasak ang lahat ng ito at lumabas ang kanyang core. Nakatayo si Kafka sa harapan niya. Wika nito na tapos na ito. Pero bigla na lang may sumulpot na mga officers at inireport na may nakita silang humanoid kaiju. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Ipinakita dito si Kafka bago i-rescue ang dalawa. Kasama niya si Kikoru dahil hindi ma-detect ang suit nila Ichikawa kung kaiju ang may kagagawan nun. Sa oras na mag-transform siya bilang isang kaiju ay mahahanap niya ang mga ito. Kaya habang wala siya, si Kikoru muna ang bahala dito. At umalis na nga agad si Kafka. Naiinis si Kikoru dahil sa lahat ng lugar ay dito pa talaga niya naisipan mag-transform. Sa oras na ito ay may natanggap silang report na may namataang humanoid kaiju at kinilala na iyon ang Kaiju number 8. Labis itong ikinagulat ni Kikoru na nadiskubre si Kafka. Mabilis na umaksyon si Vice Captain Hoshina at nagpadala ng neutralization squad. Dito nga dumating ang mga officers at nawala ang focus ni Kafka sa laban. Dahilan para makatakas si Kaiju number 9. Pero dahil alam na niya ang katangian ni Kafka, sa susunod na magkita sila ay papatayin niya ito. Walang balak si Kafka na patakasin ito. Ngunit bago pa siya makalapit ay inatake ni Kaiju number 9 ang dalawang officers. Kaya wala nang nagawa si Kafka kung di iligtas sila. Namamangha si Kaiju number 9 na bilang isang kaiju ay kumikilos siya na parang isang tao. At dito na nga ito nagpaalam. Wala nang ibang pagpipilian si Kafka kung hindi tumakas na din. Sinuntok nito ang kalsada at pagkatapos ay tumalon ng mataas. Nakita niya na tinutulungan na ng mga officers sila Ichikawa. Kaya dito na din siya tuluyang tumakas. Dahil puno ng drones ang paligid, mas minabuti ni Kafka na magdaan sa mga eskinita. Pero bigla na lang may lalaking nakatayo sa likuran niya at kinilala ang itim na katawan at bungong mukha nito. Kanina pa pala siya sinusundan ni Vice Captain Hoshina. Agad niya itong inireport sa iba na nagkaroon siya ng kontak sa Kaiju number 8. Dagdag pa nito na talagang pinagbuti niya ang pagtrato sa kanyang mga officers dahil nasa bingit na ng kamatayan ang mga ito. Hindi inaasahan ni Kikoru na ang neutralization squad ay si Vice Captain Hoshina lang pala mag-isa. Naiinis naman si Ichikawa dahil mali ang pagkakaintindi ni Vice Captain Hoshina sa sitwasyon dahil ang taong iyon ang nagligtas sa kanila. Makikita na inatake ng Vice Captain si Kafka, ngunit nagawa niya itong iwasan. Pero dito pa lang nagsisimula ang sunod-sunod na atake nito. Naiintindihan ni Kafka na hindi talaga siya nagbibiro nang sinabi nito na mas malakas siya sa pakikipaglaban sa maliliit na kaiju.
lagi niyang nakikita ang vice captain na nakangiti. Pero ganito pala ang mukha nito kapag pumapatay ng kaiju. Pinakawalan ni Vice Captain Hoshina ang 92% combat power niya. Dagdag pa nito, natapos na siya ngayon. Hindi makapaniwala si Ichikawa na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya. Makikita na hindi alam ni Kafka ang gagawin. Nangangamba siya na kapag nagpakuwala siya ng suntok ay matulad si Vice Captain Hoshina sa katawan ni Kaiju number 9. Hindi niya ito pwedeng atakihin, pero dahil sa pag-aalinlangan niya, nagkaroon ng opening ang Vice Captain na atakihin siya. Wika nito na tumatalab pala sa kanya ang blade. Si Kafka ay nasa alanganing sitwasyon dahil kapag nagpigil siya ay maaaring hindi siya makaligtas dito. Namamangha siya dahil ang Defense Force suit ay bioweapon. Gawa ang mga ito sa cell at muscle fibers ng mga kaiju. At kapag mas tumataas ang nailalabas nilang combat power ay mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Una niya itong nakita kay Kikoru, pero ang Vice Captain ay nasa ibang level. Ang mga kilos nito ay hindi pang tao. Kahit ang mga sipa niya ay sobrang bilis. Wala nang oras si Kafka para patigasin ang kanyang katawan para depensahan ang sarili. Mas mabilis pa siya kaysa sa nakalaban niyang kaiju kanina. Gumamit ng sword technique si Vice Captain Hoshina, ang air slash, at nagawa nitong putulin ang kamay ni Kafka. Hindi ito maintindihan ni Kafka dahil alam niya na nagawa niya itong iwasan. Para itong invisible slash dahil nga dito ay lumabas ang kanyang core at nakita ito ng Vice Captain. Pero nagawa ding patubuin ni Kafka ang naputol niyang kamay. Batid ni Kafka na pagod na siya. Pero ang regeneration ay kumakain ng malaking enerhiya, kaya kapag nagpatuloy ito ay malalagay siya sa panganib. Maingat na iniiwasan ni Kafka ang mga atake nito. Naiintindihan niya na kailangan niyang lumaban, kung hindi ay katapusan na niya. Samantala, hindi makapaniwala si Vice Captain Hoshina dahil ibinubuhos na niya ang kanyang lakas sa bawat atake, ngunit iniiwasan lang niya ito. Hinala niya na ito ay mas mataas pa sa Fortitude level 8. Ibig sabihin nun, ang kaharap niya ay isang Daikaiju. Pero sa kabila nito, may hindi tamang nararamdaman ang Vice Captain sa buong laban na ito. Pero binaliwala lang din niya ito dahil kailangan niya na magseryoso. Naglabas siya ng panibagong espada at ginamit ang technique number 5. Nagpakawala ito ng invisible blade strikes. Nagawa naman itong iwasan ni Kafka, pero ito mismo ang plano ng Vice Captain. Nagawa niyang makapagpatama ng solid na atake sa dibdib ni Kafka, kung saan naroon ang core niya. Ngunit ito din pala ang plano ni Kafka dahil nga kanina ay nakita ng Vice Captain kung nasaan ang kanyang core, kaya paniguradong ito ang pupuntiryahin niya. Si Kafka naman ang umatake sa pagkakataong ito. Sinuntok niya ang espada ng Vice Captain na nagpatilapon din dito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas. Desmayado si Vice Captain Hoshina sa nangyari. Inireport niya na nagawang makatakas ng Kaiju number 8 mula sa kaniya. Makikita na ibinalita ang bagong tuklas na Kaiju, at ito nga si Kaiju number 9, at sa kasalukuyan ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Pero sinisikap ng Defense Force na tukuyin ang kinaroroonan nito at kung may kaugnayan ba siya kay Kaiju number 8. Nagising dito si Ichikawa. Siya pala ay nasa ospital at narito sina Kafka at Kikoru. Binati siya ni Kafka na sa wakas ay gising na siya. Pinilit magsalita ni Ichikawa, wika nito na masaya siya at ligtas si Kafka. Kinarate chop siya nito sa noo dahil siya dapat ang magsasabi nun. Pero nagpapasalamat pa din si Ichikawa dahil hindi lang siya ang iniligtas nito, pati na rin si Furuhashi. Pero hindi alam ni Ichikawa na narito rin pala si Furuhashi. Kaya tinanong nito kung bakit siya nagpapasalamat kay Kafka. Dahil alam niya na ang nagligtas sa kanila ay si Kaiju number 8. Agad na nagpaliwanag si Kikoru na ang pinagpapasalamat ni Ichikawa ay ang pagkakadiskubre ni Kafka sa reproductive organ ng mga Yoju, dahil kung hindi ay mas marami ang masasaktan. Nakumbinsi naman ito at nagpasalamat din kay Kafka. Pero napapaisip pa rin siya kung bakit sila iniligtas ng isang kaiju. Kahit na ito ay isang kaiju, hindi niya maiwasan na humanga
dahil sobra nitong lakas at nagawang maalis ang ulo ng Kaiju number 8 sa isang suntok lang. Dagdag pa nito na sana nakita din iyon ni Kafka at Kikoru. Napansin ni Furuhashi na parang kinikilig si Kafka dahil dito binigyan siya ng isa sa taglira ni Kikoru. Dagdag pa nito na ganito talaga ang normal na mukha ni Kafka. Napabuntong hininga na lang si Ichikawa. Maswerte sila dahil madali mapaniwala si Furuhashi. Pagkatapos nito ay tumawag si Kikoru sa mga kasamahan nila dahil lalabas na ng ospital sila Ichikawa sa loob ng 2 linggo. Wika ni Haruchi na itutuloy na nila ang kanilang pinagplanuhan. Ito pala ay isang welcome back party. Masaya silang binati ng mga kabatch nila. Ito pala ay party para sa una nilang successful mission. Biglang bumukas ang pintuan at makikita ang mga seryosong waiter at chef. Naglabas ang mga ito ng mamahaling mga pagkain at kasama nga dito ang A6 grade Japanese Black Wagyu beef. Ang Wagyu beef ang pinakamahal na beef sa lahat at ang A5 grade ang pinakamataas. Nagkakahalaga ito ng 25,000 per kilo depende sa parte nito. Kaya paano na lang kung A6 grade pa? Pero mas tataas pa ito dahil isa-serve ito sa isang restaurant. Nanginginig na tinanong ni Kafka si Haruchi kung anong nangyayari. Paliwanag nito na hindi din siya sigurado kaya ang inorder na lang niya ay ang course na katamtaman lang ang presyo. Dagdag pa ng chef na kahihiyan para bigyan nila sila ng walang kwentang dinner dahil ang kanilang Master Izumo mismo ang nag-organisa ng salo-salong ito. Tinanong ni Kafka si Kikoru kung anong problema ni Haruchi pero nagtaka ito at tinitigan lang siya. Wika ni Kikoru na si Haruchi ang tagapagmana ng Izumo Tech, ang pinakamalaking anti-kaiju weapon manufacturer sa buong Japan. Labis itong gumulat kay Kafka dahil ang kumpanya nila ang gumagawa ng Defense Force suits. Sang-ayon naman dito si Kikoru na ang yaman nila ay baliwala kumpara kila Haruchi. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Dito na nga sila binati ng Vice Captain sa kanilang matagumpay na first mission. Minsan lang magkakaroon ng off-duty ang lahat ng sabay-sabay kaya siguraduhin nilang mag-e-enjoy sila. At makikita naman ito sa kanilang mga mukha. Wika ni Ichikawa na hindi pa niya nakita ang lahat ng ganto kasaya. Magpapasalamat sana ito sa Vice Captain ngunit pinatigil siya nito dahil ang totoong kasiyahan ay ngayon palang magsisimula. Biglang sumigaw si Kikoru at sinabing wala pang napapatunayan si Furuhashi at mula po nung training nila ay puro pasikat lang ang ginagawa niya. Labis naman itong ikinagalit ni Furuhashi. Umiinit na din ang sagutan nila Haruchi at Aoi. Nababahala na dito si Ichikawa. Galit na kinumpronta ni Kafka si Haruchi dahil bakit sobrang hina ng mga ginagawa nilang suits. Wala pa siyang napapatay kahit na isang kaiju. Hindi na alam ni Ichikawa ang gagawin. Pero napansin niya na ang pinag-uusapan ng lahat ay tungkol sa misyon. Natutuwa siya na ang lahat ay gusto na mas lumakas. Nagkaroon ng pagtatalo si Kafka at Aoi. Gusto niyang irespeto siya nito. Ngunit ang nirerespeto lang ni Aoi ay ang mas malakas sa kanya. Hinamon siya ni Kafka ng punong braso na agad niya ding ikinatalo. Nagsimula na dito mag-away ang iba pa. Tawang-tawa ang Vice Captain sa nakikita niya. Dagdag pa ni Okonogi na tradisyon na ito kada taon. Dito na kinuha ng Vice Captain ang atensyon nilang lahat. Wika nito na oras na para sabihin ang isang announcement. Tinawag nito si Kafka. Ang pagkakadiskubre niya sa kahinaan ng mga kaiju ay malaki ang naging tulong sa buong operasyon at napigilan ang mas malaking pagkasira. Kaya siya ay mapopromote bilang General Officer. Binati siya nito dahil ngayon ay ganap na siyang 3rd Division Officer. Labis itong ikinatuwa ng lahat. Narito si Captain Mina Ashiro at binati niya si Kafka na mula sa cadet, siya ay isa ng Defense Force Officer. Nangako itong makikipaglaban sa abot ng kanyang makakaya. Dito na nga din nagpaalam si Kafka. Payo ni Mina na huwag tumalon sa saya si Kafka dahil malayo pa siya para makipaglaban sa kanyang tabi. Labis itong ikinatuwa ni Kafka na malaman na naaalala pa rin pala ni Mina ang kanilang pangako. Sa tuwa, nasabi niya ang kanyang naiisip na manood lang si Mina.
Napangiti ito, sabay sabi na mag-push up siya ng 50 dahil mali ang pagtawag niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Kafka na nangyari na naman ito. Bago umalis, paliwanag ni Mina na dahil sa insidente na kinasasangkutan ni Kaiju number 8 at Kaiju number 9 ay kailangan niyang pumunta ng headquarters. Kaya si Vice Captain Hoshina muna ang in charge sa lahat. Dagdag pa nito na para sa kaalaman ni Kafka na si Vice Captain Hoshina din ang nagpursigi para ma-promote siya bilang General Officer. Labis niya itong ikinagulat. Payo ni Captain Ashiro na nagtitiwala sa kanya ang Vice Captain kaya wag niya itong bibiguin. Makikita dito nakakatapos lang ni Kafka na mag-research at naisipan niya na magpahinga na dahil baka dumating na naman ang Vice Captain. Paglabas niya, napansin ni Kafka na bukas ang ilaw sa training room. Akala niya ay may nakaiwan ito, pero laking gulat niya na ang nagsasanay pala dito ay ang Vice Captain. Nagpamalas ito ng matinding galing at naalala pa nga ni Kafka ang mga galaw na ito. Pero napagtanto niya na hindi lang ito basta training. Inuulit nito ang naging laban niya kay Kaiju number 8. Napabagsak na lang dito si Kafka dahilan para mapansin siya ng Vice Captain. Tinanong nito kung bakit nagpa-practice siya sa gantong oras. Sagot ng Vice Captain na para sa susunod na makita niya si Kaiju number 8 ay siguradong mapapatay na niya iyon. Naiinis ang Vice Captain dahil pumalpak siya. Nagdahan-dahan siya sa simula. Dapat ibinuhos na niya agad ang kanyang lakas para tapusin si Kaiju number 8. Sabay itinutok nito ang espada sa puso ni Kafka. Kung ang ginamit niya ay ang number 6 ay paniguradong napino niya ang core ni Kaiju number 8. Nababahala siya dahil maaaring ganon din kalakas si Kaiju number 9 at hindi sila kayang talunin ng mga ordinaryong officers kaya kailangan niyang talunin ang mga iyon. Namamangha si Kafka dahil hindi lang gusto ng Vice Captain na protektahan ang mga mamamayan, ganon din ang mga officers. Sumaludo dito si Kafka dahil naniniwala ang Vice Captain sa kanya. Gagawin niya ang lahat para magbigay ng importanteng tulong sa Defense Force. Ikinagalit ito ng Vice Captain at huwag siya mayabang dahil hindi siya maniniwala sa taong may 1% lang na combat power. Pero kahit papaano ay naniniwala siya ng 1% sa kanya. Dito na nga nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, subalit makikita na may humanoid kaiju na nakasakay sa lumilipad na kaiju. Makikita dito na nag-iisip ang Vice Captain dahil si Kaiju number 8 ay parang isang tao at si Kaiju number 9 naman ay nagpapagala-gala at nagsasalita na parang isang tao. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga kaiju na ito. Samantala si Kafka ay nakatambay sa rooftop at inaalala niya na ang Vice Captain ay naniniwala sa kanya. Sinampal niya ang sarili at sinabi na hindi niya siya bibiguin. Dito na din niya naisipan na matulog. Pero sa hindi malamang dahilan, may mga bagay na rumaragasa galing sa itaas. Makikita na parang ang mga ito ay nagbabagsakang bulalakaw. Napayanig ang paligid nang bumagsak ang mga ito. Nagising din ang mga officers sa lakas ng impact nito. Nagmamadaling kinontak ni Vice Captain Hoshina ang mga officers sa operation room. Paliwanag ni Okonogi na may ilang dosen ng kaiju ang dumating sa kanilang base grounds at ang bawat isa dito ay may estimated fortitude level 6.4. Ang mga ito ay Honju class threat at nagbubuga ang mga ito ng apoy. Matinding pinsala na ang tinamo ng kanilang base. Madaling nagbigay ng order ang Vice Captain na ang lahat ng personnel ay maghanda para lumaban. Samantala, kitang-kita ni Kafka ang lahat ng nangyayari. Ang base ay parang dagat ng apoy. Napag-alaman niya na ang mga ito ay Wyvern type kaiju. Naguguluhan siya dahil malabo itong mangyari. Agad na kinontak ni Kafka ang Vice Captain para ipagbigay alam ang nalaman niya. Wika nito na mayroon lang 10 Wyvern attack na nangyayari sa loob ng isang taon. Pero lahat sila ay may isang pagkakapareho. Umaatake sila ng mag-isa. Kaya kung ang magpapakita ay isang buong grupo o pack, ang ibig sabihin nun ay may napakalakas na leader na nagpapasunod sa mga ito. May namataan ang Vice Captain na humanoid kaiju. Wika nito na nakita na niya ang kanyang target. Nagpaalam na si Vice Captain Hoshina kay Kafka dahil kailangan na niya na magtrabaho.
Tinanong ng kaiju na ito kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Sumagot naman si Vice Captain Hoshina na dahil wala ang captain, siya na ang hinahanap niya. Natutuwa ito dahil nakita na niya ang kanyang target. May napansing kakaiba ang Vice Captain. Mabuti na lang at naiwasan niya ito sa tamang oras. Nag-report si Okonogi na ang Honju na ito ay may fortitude level 8.3. Agad na inutusan ng Vice Captain si Ikaruga na siya na ang bahala sa mga Yoju at siya naman mag-isa ang lalaban sa Honju na ito. Pero dahil dito, napwestuhan siya ng kalaban nilang Honju. Nawasak ang paligid sa lakas ng suntok nito. Wika ng Vice Captain na kailangan niyang patayin ito nang siya lang mag-isa. Natutuwa naman ang Honju na kung ganun ay simulan na nila ang extermination. Binigyan niya ng signal ang lahat ng Yoju. Pagkatapos nito, makikita na may malaking kamao ang tatama sa Vice Captain pero nagawa niya itong iwasan. Makikita kung gaano ang lakas ng suntok na iyon. Naiintindihan ni Vice Captain Hoshina na kapag tinamaan siya ng isang suntok ay paniguradong katapusan na niya. Nagpamalas ito ng matinding bilis, ngunit tumatalbog lang ang kanyang espada. Mas matigas pa ito kaysa kay Kaiju number 8. Nakikipaglaban na din dito ang Ikagura Platoon, ngunit makikita na walang tinatamong pinsala ang mga Yoju. Wika ni Kafka na hindi gagana ang frontal attack. Kailangan nilang atakihin ang mga ito mula sa likuran. Makapal ang shell ng mga wyvern sa harap, ngunit ang likod nila ay manipis lang at maaaring nandoon lang din malapit ang kanilang core. Nagpasalamat si Platoon Leader Ikagura sa kanya at pinakilos na ang mga officers. Si Aoi ang mandidistract at si Haruchi naman ang tatapos sa Yoju na ito. Kaya na mag-release ni Haruchi ng 36% combat power. Tatapusin na sana niya ito nang biglang may isa pang Yoju ang aatake sa kanya. Nagbuga ito ng malakas na apoy. Hindi maintindihan ni Haruchi dahil nagtutulungan din ang mga ito. Nababahala si Leader Ikagura sa mga nangyayari. Wika ni Haruchi na hindi nila ito magagawa dahil madaming sumasagabal. Hindi na nila alam kung anong gagawin nang bigla na lang nagsalita si Kikoru na may alam siyang ibang paraan. Ang gagawin lang niya ay wasakin ang mga ito gamit ang kanyang nag-uumapaw na lakas. Labis na ikinagulat ng lahat ang nasaksihan nila. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Bago ang pag-atake ng mga kaiju, makikita ang captain at vice captain na nasa lab kausap si Kikoru. Binigyan pala nila siya ng custom weapon dahil sa abnormal na paglabas ng mga kaiju at siya naman ang pangatlo sa pinakamalakas sa kanilang base na pag-isipan nila na isali na siya sa kanilang main force. Kaya simula ngayon, siya na ang third major pagkatapos ng vice captain at captain. Subalit ang armas na ito ay isa pa lamang prototype pero mabibigyan na siya nito ng magandang laban. Wika ni Kikoru na ngayon na nandito na siya sa battlefield, hindi na makapagkakalat ng kaguluhan ang mga ito. Nagpatuloy sa pag-atake si Kikoru. Sinabi sa kanya ng vice captain na ang armas na ito ay gawa sa Honju na pinatay nila 2 taon na ang nakalilipas. Tinuruan din siya nito kung paano gamitin ang kanyang armas. Kapag pinindot niya ang trigger, maglalabas ito ng shockwave sa likod ng palakol na magtutulak para bumilis ang pagbaba nito. At makikita kung paano nakatulong ang shockwave sa hampas ni Kikoru. Ito ang technique number 1, parang minartilyo ang Yoju na ito. At may number 2 attack pa ito, ang frontal shockwave. Maglalabas ito ng shockwave bago tumama ang armas niya sa kanyang kalaban. Nadudurog siya shell nito. Natutuwa si Ichikawa na bagay ang armas na ito kay Kikoru dahil sa agresibo niyang style. Nagpatuloy pa si Kikoru nang bigla na lang may kaiju na aatake mula sa itaas. Ngunit bigla na lang nagyelo ang pakpak nito at bumagsak. Si Ichikawa pala ang may gawa noon. Wika nito na walang lilipad sa kanila habang siya ay nandito. Hindi inaasahan ni Kikoru na ganito kagaling si Ichikawa sa pakikipaglaban sa high level kaiju. Ginamit ni Kikoru ang number 3 attack niya, ang Half Moon. Tinawag ni Kikoru si Ichikawa. Papayagan niya ito na maging kanyang backup
kung makakasabay siya. Payag naman dito si Ichikawa. Nag-utos si Platoon Leader Ikaruga na ang Shinomiya Squad ay kunin ang atensyon ng ibang kaiju para mapaghiwalay ang kanilang puwersa at maatake ang mga ito mula sa likuran. Natutuwa si Vice Captain Hoshina na maaasahan si Kikoru, kaya ang kailangan na lang niya isipin ang totoong problema, ang leader ng mga Wyvern. Ang kaiju na ito ay nagpapamalas ng pambihirang lakas at walang nagiging epekto ang mga atake niya. Pero ang mas nakakabahala dito, ang bagay na ito ay nasisiyahan sa pakikipaglaban. Pinabuksan ng Vice Captain kay Okonogi ang Gate 3, pero bago pa tuluyang magbukas ang gate ay winasak ito ng kaiju. Nagagalit si Vice Captain Hoshina na hindi na pala kailangan buksan ang gate kung kaya naman niya ito wasakin. Wika ng kaiju na ito na matuwa ang Vice Captain dahil gagawin niya siyang pagkain para mas lumakas pa. Nakapagpatama ito ng isang solid na suntok. Makikita kung gaano ito kalakas. Nababahala si Okonogi sa kalagayan ng Vice Captain. Pinuri siya ng kaiju na ito dahil hindi na masama ang pinapamalas niyang galing. Makikita na naputol pala ang kamay nito. Wika ni Vice Captain Hoshina na ngayon nandito na sila sa training grounds. Hindi na niya kailangan mag-alala na makakasagabal ang ibang officers. Oras na para pumatay ng kaiju. Inilabas nito ang 92% combat power niya. Makikita dito na nasa panganib ang isang officer. Sumugod si Kafka para iligtas ito. Ginamit niya ng konti ang kakayahan ng kaiju para siya ay bumilis nang hindi nagtatransform. At nagawa nitong umabot sa oras. Pinuri siya ng officer na mukhang nagagamit na niya ng maayos ang combat suit niya. Hindi alam ni Kafka ang sasabihin. Pero hindi pa din tapos dito ang kalaban. Aatakihin sana sila nito, ngunit bigla na lang dumating sila Kikoru at Ichikawa. Wika ni Kikoru na silang dalawa na Ichikawa ang bahala dito, kaya protektahan na lang niya ang mga injured. Sang-ayon naman dito si Kafka. Dagdag pa ni Ichikawa na huwag magpadalos-dalos si Kafka at magtiwala sa squad nila. Dito na nga nagpatuloy ang labanan. Makikita na dumating na din ang Nakanoshina Platoon. Narito na din ang mga off-duty senior nila. Gumaganda na ang sitwasyon para sa buong 3rd Division. Naiintindihan ni Kafka na lumalamang na sila ng paunti-unti. Kaya kailangan din nilang pagbutihin. Natutuwa ito na hindi lang si Kikoru at Ichikawa dahil lahat sila ay nakakabilib. Nananalo na sila sa labang ito na mas lalong nagbigay ng gana sa Vice Captain. Makikita na hiniwa niya ang katawan ng kaiju na ito. Napansin ng kaiju na ang pinupuntirya niya ay ang mga pagitan ng kanyang armor. Iyon ang weak spot niya. Dahil sa galing ng Vice Captain ay mas lalo itong nainis. Pero alam na niya ang strategy ni Vice Captain Hoshina. Nagpakuwala ang Vice Captain ng special move, ang number 2 technique, ang cross slasher. Pagkatapos ay sunundan pa niya ito ng technique number 4, ang wild slasher. Nagkaputol-putol ang katawan ng kaiju na ito. Naisahan ng Vice Captain ang leader ng mga kaiju dahil kaya naman talaga niya ito hiwain, pero pinuntirya lang niya ang mga pagitan sa armor para ganon ang isipin ng kalaban. Nagpatuloy dito ang labanan at makikita natin na lumalamang na ang Vice Captain. Ngayon, hinahanap na lang niya dito kung nasaan nakalagay ang kanyang core. Ginamit na din niya dito ang number 6 technique, ang 8-fold slasher. Natutuwa sila Okonogi dahil nanalo na ang Vice Captain. Pero wika nito na hindi pa ito tapos. Bigla na lang nagkabukol-bukol ang katawan ng kaiju na ito na tila ba sasabog siya. Makikita natin na lumalaki ang katawan ng kaiju na ito. Hindi makapaniwala si Kafka na kahit hindi siya nakatransform, ang kaiju detection niya ay gumagana. Ganto kalakas ang kanilang kalaban. Nag-aalala siya para sa Vice Captain. Makikita natin na naging higante na ang leader ng mga kaiju. Naglalabas ito ng sobrang init na steam at kasabay sa paglaki nito ay tumataas din ang kanyang fortitude level. Nang sinukat ito ni Okonogi, nagtataglay na ito ng fortitude level 9. Makikita natin kung gaano kalakas ang suntok nito, pero nagpatuloy pa rin ang Vice Captain sa pag-atake. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang numbered technique, pero hindi na tumatalab ang kanyang espada sa laki nito.
Kaya ayaw na ayaw talaga niya lumalaban sa mga giant type, pero wala na siyang pagpipilian. Ibubuhos niya ang lahat sa kanyang bilis at pupuwersahing tumagos sa higante para mawasak ang core nito. Pero bago pa niya ito magawa, bigla na lang may tumulong dugo sa ilong ng Vice Captain. Nag-o-overheat na ang kanyang suit. Naabot na niya ang limit nito. 10 minuto na pala niyang ginagamit ng full force ang kanyang suit. Kaya kapag pinagpatuloy niya ito, ay malalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Naiintindihan ng Vice Captain na may 1 minuto na lang siyang natitira. Biglang pinasugod ng Kaiju leader ang mga Wyvern. Pagkatapos ay pinasabog ito sa harap ni Vice Captain Hoshina. Naiinis ito dahil wala talaga siyang awa. Ginamit nito ang kanyang mga kasamahan na parang isang buhay na missile. Pero dahil din dito, nagkaroon siya ng smoke screen dahilan para magkaroon ng opening. Gagamitin na sana ng Vice Captain ang pinakamalakas niyang atake, ang number 6 technique, ang 8-fold slasher. Ngunit napagtanto niya na ito ay isang patibong. Ang kaiju na ito ay tadtad pala ng mata ang buong katawan. Nakapagpatama ito ng isang solid na atake. Hindi makapaniwala si Okonogi sa nasasaksihan niya. Makikita ang Vice Captain na nakasandal sa pader at nakababa ang armas. Huminto na din dito ang kanyang suit na maglabas ng combat power. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Nagbalik tanaw dito ang kwento. Ipinakita noong bata pa si Vice Captain Hoshina. Sinasabihan siya na sumuko na sa pagsali sa Defense Force. Base sa itsura nito, maaaring ito ang tatay o master niya. Wika nito na siya ay tatawaging genius at prodigy sa panahon ng Edo period. Pero ang panahon ng mga samurai ay matagal nang nakalipas. Nag-aalala si Okonogi sa kalagayan ng Vice Captain, pero nakangiti nitong sinabi na hindi pa siya patay. Pero kung hindi niya nagamit ang full force ng shield niya ay siguradong tapos siya. Pero ang nasa isip na lang ng Vice Captain ay nabigyan niya ng oras ang mga tao na makapag-evacuate. Kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay manatiling makipaglaban hanggang sa huli. Hindi ito gusto ni Okonogi dahil hindi na maganda ang kalagayan niya para lumaban. Pero nagpatuloy lang ang Vice Captain dito at ibinigay ang lahat ng natitira niyang lakas. Sinabihan siya ng Kaiju leader na ang pamamaraan niya ay hindi siya magagawang talunin. Pero batid ito ng Vice Captain. Sa katunayan, buong buhay niya, ito ang sinasabi ng lahat. Sinasabi nito na mababa ang combat power niya sa paggamit ng baril. Kaya wala din siyang patutunguhan. Dapat na siyang sumuko sa pagiging Defense Force officer. Dagdag pa ng isa na dahil sa paglaki ng mga lumalabas na kaiju, wala nang magagawa ang kanyang espada at matatapos lang ang buhay niya ng mas maaga. Kaya payo nito na magturo na lang siya ng sword technique at umalis na sa frontline. Narinig na niya ito ng ilang milyong beses simula nang siya ay bata pa. Pero ipinakita dito ang unang pagkikita nila ni Captain Mina Ashiro. Wika ni Captain Ashiro na nabalitaan niya na isa siyang sword specialist. Inaasahan na ni Shoshiro Hoshina ang sasabihin ni Mina na wala itong saysay at sumuko na lang din siya. Pero laking gulat nito nang sinabi ng captain na kailangan niya ang kanyang lakas. Tinanong nito kung gusto niya magtrabaho sa kanyang unit. Labis itong gumulat sa Vice Captain. Paliwanag ni Captain Ashiro na kapag kailangan niyang tirahin ang kalaban, gusto niyang gumawa ng daan ang Vice Captain para sa kanya. Kaya dahil ipinagkatiwala ng Captain ang lugar na ito sa kanya, poprotektahan niya ito kahit ano pa ang maging kabayaran. Hindi sumusuko ang Vice Captain at pinakawalan ulit ang mga numbered skills niya kahit wala ng tulong ng combat suit niya. Pero hindi ito tumatalab sa kalaban at mabilis lang siya nito nahuli. Hindi na kayang magpigil ni Kafka at kailangan na niyang tumulong. Humingi ito ng tawad kay Ichikawa na matindi naman siyang tinutulan dahil siguradong hindi na siya makakatakas kapag nag-transform siya dito. Pero ang nasa isip ni Kafka ay mas mahalaga ang buhay ng mga kasamahan niya kumpara sa kanyang sekreto. Nang bigla na lang may nagsalita at nagpapasalamat ito sa matapang nilang pakikipaglaban. Natatawa na lang ang Vice Captain, wika nito na nanalo siya. Bigla na lang nawasak
ang katawan ng higanting kaiju. Dumating na pala dito si Captain Mina Ashiro at galit nitong sinabi na wawasakin niya ang kalaban. Labis na ikinatuwa ng lahat ang pagdating ng Captain. Makikita na nagpakawala ito ng sunod-sunod na atake, pero gumanti din ang leader ng mga kaiju sa pagpapadala ng mga wyvern at pinasabog sa direksyon ng Captain. Inireport ni Okonogi ang posibleng lokasyon ng core nito. Ginagamit pala ng Captain ang alaga niyang tigre upang maging sandalan para pigilan ang malakas na recoil ng kanyang kanon. Pero makikita na nagawang iwasan ng kalaban na tamaan ang core niya. Naiintindihan ng Vice Captain na hindi pa din ito magiging madali. Oras na para sa final push. Nag-release ito ng 63% combat power. Ang nasa isip ni Vice Captain Hoshina ay pababagalin niya ang kalaban para magkaroon ng opening ang kanyang captain. Pero tutol na dito si Okonogi dahil ang suit at katawan niya ay parehong naabot na ang limit. Naiintindihan ng Vice Captain na wala na din siyang sapat na lakas at hindi niya ito magagawa. Pero bigla na lang sumulpot si Kikoru at tumulong sa pag-atake. Pero kahit siya ay hindi pa rin sapat ang level para gumawa man lang ng gasgas sa shell nito. Pero sumigaw ang Vice Captain na hindi na ito mahalaga. Magpatuloy lang sila sa pag-atake. Nagawa ng dalawa na mapag-crack ang binti nito. Ngunit nag-overheat na rin ang suit ni Kikoru. Wika ng Vice Captain na sapat na ang nagawa niya. Ibinuhos nito ang lahat ng natitira niyang lakas sa pag-atake at tuluyan na ngang naputol ang isang binti nito. Humihiling ang Vice Captain na kahit 5 segundo na lang ay gumalaw pa ang kanyang katawan at siguradong hihiwain niya ang kalaban upang patunayan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at tuparin ang ipinangako niya sa Captain. Kaya hindi siya titigil sa paghiwa dahil ito ang kanyang proof of existence. Biglang sumabog ang likuran ng kaiju, dahilan para lumabas ang core nito. At sa huling bala ni Captain Ashiro, nagpasalamat ito sa kanyang partner. Ngayon siya naman ang kikilos para umatake. Wika ng Vice Captain na maling tao ang kinalaban ng kaiju na ito. Makikita na naglaho ang ulo ng kalaban nila at unti-unti na din bumabagsak ang katawan nito. At dito na nga din opisyal na sinabi ni Okonogi na natalo na nila ang kaiju. Naiiyak si Kafka sa tuwa. Naluluha ito na hindi talaga siya nagkamali sa kanila. Lahat sila ay sobrang astig at gusto niyang mapabilang sa mga ito balang araw. Wika ng mga ito na sobrang pangit umiyak ni Kafka, pero pinaalala ni Ichikawa na nagsisimula pa lang sila. Makikita dito ang tatlo na nag-uusap. Wika ng Vice Captain na papatayin niya ang mga natitirang Yoju, pero pinatigil na siya dito ng Captain at kailangan niyang magpahinga. Pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa dito nagtatapos ang laban. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Ito ay pinagsama-samang katawan ng mga Yoju na ginawang bomba ng kalaban. Agad na nagbigay ng utos si Captain Ashiro na umalis dito ang lahat ng kanilang members. Pero naiintindihan ng Vice Captain na wala na silang sapat na oras. Walang ligtas na lugar sa oras na sumabog ito. Biglang nagsalita dito ang leader ng mga kaiju. Wika niya na mukhang ang laban nila ay tabla. Pero bigla na lang tumakbo si Kafka papunta sa bomba. Pinatigil siya ng Vice Captain pero napansin agad nito ang bilis ni Kafka. Kahit paano niya tingnan, iyon ay sobra sa 1% combat power. Humingi ng tawad si Kafka sa Vice Captain dahil siguradong madidismaya siya dito. Bigla na lang nag-transform si Kafka. Agad na inireport ni Okonogi na may lumabas na mega kaiju sa gitna ng base nila at mayroon itong fortitude level 9.8. Ito si kaiju number 8. Makikita, nagulat ang Vice Captain sa nasaksihan niya. Dati pa niya nararamdaman na may kakaiba kay Kafka, pero kahit na ganun ay kinagiliwan niya ito at iniwasang isipin ang posibilidad na siya ay isang kaiju. Hindi matanggap ni Ichikawa ang ginawang paglantad ni Kafka dahil maglalagay ito sa kanya sa delikadong sitwasyon, lalo na at nandito pa ang kanilang captain. Pero natauhan din ang mga ito na ang totoong problema ay ang malaking bomba na nasa taas nila. Kapag sumabog ito ay siguradong mamamatay ang halos lahat ng mga officers na narito. Wika ni Kafka
na itinaya ng vice captain ang buhay niya para sa lugar na ito, kaya hindi siya pwedeng manatili na lang sa gilid at iligtas lang ang kanyang sarili. Makikita na halos magiba ang mga gusali nang tumalon si Kafka. Susuntukin niya ito upang sumabog sa taas at para maiwasan ang mas malaking pagkasira. Ibinuhos ni Kafka ang lahat ng lakas niya sa isang suntok na ito. Sa lakas nito ay nag-crack ang bawat parte ng kanyang katawan. Makikita dito kung gaano kalakas ang suntok niya. Napanganga ang mga ito nang masaksihan nila ang totoong lakas ni Kafka. Bigla na lang itong bumagsak sa harap ng mga officers. Sumigaw si Captain Ashiro na isagad nila ang kanilang mga shield. Sumabog na dito ang bomba. Nakapangingilabot ang lakas nito. Makikita na kahit hindi ito sumayad sa lupa ay halos mabura pa rin ang mga gusali na narito. Hindi makapaniwala si Mina na ang Kaiju number 8 ay si Kafka. Naiintindihan ni Kafka na pumalpak talaga siya. Ang kanyang kamay at paa ay hindi na kayang gumalaw para tumakas. Humingi ito ng tawad kila Ichikawa at Kikoru. Pero dito palang magsisimula ang lahat. Tinutukan siya ng baril ni Mina at inaaresto siya nito. Makikita na nagmi-meeting dito ang mga higher-ups ng Defense Force. Hindi sila makapaniwala na may nakapuslit sa kanilang organisasyon na Kaiju. At ang mas nakakabahala dito ay isa itong Daikaiju. Kailangan na nila itong aksyonan ng agaran. Iba't iba ang mga komento ng mga ito. May isa na gustong patayin si Kafka at gawing weapon ang mga parte niya. Mayroon namang nagsasabi na mas mapapakinabangan nila siya ng buhay. Gagamitin nila ang kanyang lakas para kalabanin ang iba pang mga kaiju. Nagsalita na dito si Isao Shinomiya, ang Director General ng Defense Force at ang tatay ni Kikoru. Wika nito na walang pupuntahan ang usapan nila. Kaya inorder na niya sa 3rd Division na ibigay sa kanila si Kaiju number 8. Makikita dito si Kafka na nakagapos ng makapal na bakal. At makikita din, inaobserbahan siya ng mga scientist, ganoon na din ng Vice Captain. Napapaisip si Kafka sa mga nangyayari dahil isang buong araw na ang nakakalipas. Iniisip niya na kung anong mangyayari sa kanya. Dito niya naalala ang sinabi ni Kikoru na ginagawang armas ang mga parte ng katawan ng malalakas na kaiju na napapatay nila. Maaaring ganito din ang sapitin ni Kafka. Iniisip din niya na kung galit ba sa kanya si Mina. Pero bigla na lang itong dumating kasama ang ibang mga officers. Pinaliwanag nito na ililipat siya sa headquarters facility. Pagkatapos ay tinalikuran na rin agad siya ng captain. Naiintindihan ni Kafka ang sitwasyon ni Mina. Siguradong ang lahat ng sisi ay sasaluhin niya kung bakit ito nangyari. Nagulat si Kafka na narito ang lahat ng officers ng 3rd Division. Wika ni Platoon Leader Nakanoshina na nakaredy na ang lahat para sa kanilang biyahe. Hindi matingnan ni Kafka ang mga kabatch niya dahil isa siyang kaiju at sinira niya ang pangako niya kay Ichikawa. Siya lang ang nag-iisang tao na umalalay sa kanya sa lahat ng oras, kaya tanggap niya na kung hindi na siya mapapatawad nito. Tinanggap na din ni Kafka na ito na ang katapusan ng lahat nang bigla siyang tinawag ni Ichikawa at sinabing naniniwala siya na babalik si Kafka. Hindi makapaniwala si Kafka sa narinig niya, pero hindi na rin nakapagpigil si Mina. Wika nito na magpupush up ng 50 si Ichikawa pagbalik niya dahil sa walang paalam na pagsasalita. Inamin ni Mina na noong sumugod si Kafka nang walang pag-aalinlangan para iligtas ang base, nagulat siya na malaman na isa siyang kaiju, pero ang ginawa niyang kabayanihan ay ang ugaling naaalala niya sa Kafka na kababata niya. Dagdag pa nito na walang kahit isa sa 3rd Division na iniisip na isa siyang kaiju o kalaban. Binasahan na ni Mina si Kafka ng Miranda rights, pero bigla itong sumingit. Naluluhan itong tinanong na kung maaari pa rin ba siyang mangarap na makalaban sa tabi ni Mina. Oo naman ang sagot nito at maghihintay siya. Hindi na napigilan ni Kafka na umiyak. Nakarating na sila sa Koto Ward, ang Kyoto Defense Force Maritime Base, ang bagong kulungan ni Kafka. Makikita dito sila Ichikawa na tuliro pa rin sa mga nangyari.
Sinubukan ni Furuhashi na pagaanin ang sitwasyon. Biro nito na hindi siya makapaniwala na si Kafka ang mamang may malaking tiyan, ang Kaiju number 8, pero hindi natinag si Ichikawa. Bigla silang nakatanggap ng order galing sa captain na may magaganap na pagtitipon. Ito pala ay tungkol sa paglipat ng ibang mga officers nila. Ito ay pansamantala lamang, pero dahil sa huling pag-atake ng mga kaiju, 75% ng kanilang base ay nasira. Kaya hindi nila kayang sanayin ang mga bagong officers na katulad nila. Dito ibinunyag ng captain na ang paglabas ng mga cluster types catastrophes ay hindi lang magpapatuloy. Maaring mangyari ito ng sabay, kaya sila ang susi. Sasanayin nila ang pinakamagagaling na mga newcomers upang magkaroon ng bagong generation ng mga officers. Pero hindi sang-ayon dito si Furuhashi dahil kaya lang naman siya sumali sa unit na ito ay dahil hinahangaan niya si Captain Ashiro. Pero bigla na lang sumagot si Ichikawa at sinabing gagawin niya ito. Gusto nito na mas lumakas. Sang-ayon din dito si Haruchi at Aoi dahil hindi lang si Ichikawa ang gustong mas lumakas. Dahil silang lahat ay sang-ayon, napilitan na rin dito si Furuhashi na sumama. Porsigido si Ichikawa na magpalakas at maghihintay siya sa pagbalik ni Kafka. Makikita sa headquarters si Director Isao Shinomiya. Tinanong nito kung bakit siya narito. Si Kikuro pala ang kaharap niya. Sumaludo ito at sinabing tutol siya sa pagbitay kay Kafka. Dagdag pa nito na kahit siya ay nagawa ding iligtas ng kapangyarihan ni Kafka, pero sinabihan siyang hangal ng kanyang ama dahil nabasa na niya ito sa report ni Captain Ashiro. Tanong pa nito na nagpunta lang ba siya dito para sabihin ang walang kwentang bagay na ito. Bago pa makasagot si Kikuro, ipinakita ng kanyang ama ang x-ray ni Kafka at makikita na wala na siyang puso kung hindi core. Siya ay hindi na tao, katulad na siya nang pumatay sa kanyang ina, isang kaiju. Kaya pinaalis na niya ito, pero wika ni Kikuro na kahit na ganun, naniniwala pa rin siya sa kanya. Makikita dito si Kafka na determinadong patunayan ang kanyang sarili. Papatunayan niyang isa siyang tao at babalik sa mga kasamahan niya. Bigla na lang pumasok dito ang squad ni Director Shinomiya. Magpapaliwanag sana si Kafka na hindi siya kaiju, pero inutos ng direktor na pakawalan ito. Hindi sang-ayon dito ang operator na labis na ikinagalit ng direktor. Tanong nito na kung nakakalimutan na ba niya kung sino siya. Dagdag pa ni Director Shinomiya na kung isa talaga siyang Daikaiju ay magagawa niyang makawala kahit kailan niya gustuhin. Dahil sa kilos nito, umaasa si Kafka na maiintindihan siya ng direktor, ngunit bigla na lang siya nito tinutukan ng baril. Pagkatapos ay pinaulanan siya nito ng bala. Nagawa itong sanggahin ni Kafka, pero napunta na lang bigla ang direktor sa tabi niya at dinurog ang kanyang tagliran. Paliwanag nito na sa mundong ito, walang sino man ang makapagpapahinto ng bala gamit ang kanyang laman. Hindi tinatawag na tao ang ganun kung hindi kaiju. Pero paliwanag ni Kafka na hindi siya si Kaiju number 8 kung hindi si Kafka Hibino. Naiintindihan ito ng direktor na kung ganun ay mamamatay siya sa gantong anyo. Isinuot na niya dito ang kanyang numbered weapon. Dagdag pa nito, nasisimulan na niya ang pagtapos sa Kaiju number 8. Naramdaman ni Kafka na may malaking kamao na tatama sa kanya. Sa lakas nito ay napatilapon siya at naputol ang kanyang kamay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang direktor. Nagpakawala pa ito ng isang malakas na suntok at direkta nitong tinamaan si Kafka. Nabibilib ang mga higher-ups na malakas pa rin ang direktor. Binansagan pala siya na ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Defense Force. Wika ni Isao na ngayon mukha na siyang kaiju. Pinaplano ni Kafka na iwasan ang lahat ng atake niya hanggang sa umabot na sa limit ang kanyang weapon. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong nilabanan niya ang mga Daikaiju. Ito ay nanggagaling sa armas ng direktor. May presensya ng Daikaiju sa armas nito. Ipinaliwanag ng Deputy Director na si Keiji Itami na ito ang Kaiju number 2. Ang Kaiju na ito ay muntikan ng sirain ang buong Sapporo noong 1972 at ito ang pangalawang binigyan ng ID number
ng Defense Force. Bukod sa mapanira nitong puwersa, ay nagtataglay din ito ng matibay na paninindigan hanggang sa huli nitong hininga. Kaya ang suit at braso ni Direktor Shinomiya ay galing sa Kaiju number 2 at ang nag-iisang tao lang din na nakakagamit nito ay walang iba kung hindi siya, si Isao Shinomiya. Nagpakawala ito ng malakas na suntok na tumipak sa katawan ni Kafka. Naalala ni Kafka na nabanggit na ni Kikuru na ang identified kaiju ay binibigyan ng pangalan o numero at ito ay isa sa mga iyon. Naiintindihan na ni Kafka ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang iwasan ang mga ataking ito. Ngunit bigla na lang nawala ang dalawang binti niya. Dahilan para magkaroon ng opening ang direktor. Sinuntok siya nito sa dibdib na maaaring dumurog sa kornea. Sobrang lakas ng pinakawalang atake ng direktor. Nangangamba si Kikuru sa kalagayan ni Kafka. Pero makikita dito na nag-full transformation na pala ito bilang kaiju. Wika ng direktor na sa wakas nagpakita na din ang kaiju. Pero kapansin-pansin ang itsura nito. Bigla itong sumigaw ng sobrang lakas. Hindi ito si Kafka. Hindi maintindihan ni Kafka ang nangyayari dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan at kumikilos siya na parang isang kaiju. Nababahala siya na kapag nagpatuloy ito ay hindi na niya mapapatunayan na siya ay isang tao. Bigla na lang may lumabas na kaiju sa tabi niya. Wika nito na patayin ang mga kaiju. Makikita ang katawan ni Kafka na sumusugod. Madali itong naiwasan ng direktor. Napansin niya na bumilis ito pero para na lang siyang nagwawalang hayop na hindi nag-iisip. Dahil dito nagawang makapagpatama ng isang malakas na counter-attack ng direktor. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito ininda ng Kaiju number 8 at binawian siya nito. Naiintindihan ni Isao Shinomiya na walang pakialam ang kaiju sa mga atake niya dahil kaya nito mag-regenerate at ginagamit nitong advantage ang abilidad na ito para umatake ng walang pag-aalinlangan. Pinaulanan ng suntok ng Kaiju number 8 ang direktor. Nababahala na dito si Kikuru. Wika ni Isao na paniguradong patay na siya kung hindi dahil siya shield ng Kaiju number 2. Pinatid nito ang Kaiju number 8 at pinakawalan ang technique number 2 niya, ang Force Blast. Naglalabas ito ng malayo ang atake gamit ang Sonic Boom. Ganto din ang madalas na atake na ginagamit ng Kaiju number 2 noong nilabanan nila ito. Sobrang lakas ng atake na ito at ang core lang ni Kafka ang natira. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang katawan nito na parang bago ulit at nagpakawala ng isang malakas na atake na sinabayan naman ng direktor. Hindi na din makayanan ng katawan ni Kafka ang ganto katinding laban. Makikita ang lakas ng suntok ng dalawa. Hindi makapaniwala ang mga scientist na nagawa nilang masira ang fortified shelter na ito dahil sa kalkulasyon nila kaya nitong tumanggap ng fortitude level 10 nang hindi nasisira. Naiintindihan ito ng deputy director. Natural lang na masisira ito dahil ang naglalaban dito ay dalawang identified kaiju, ang Kaiju number 2 at Kaiju number 8. Makikita na mainit ang labanan ng dalawa. Hindi makapaniwala si Kikuru na sumasabay ang kanyang ama sa isang Daikaiju. Pero nagtataka ang deputy director na kung gusto patayin ni Isao ang Kaiju number 8 ay dapat kanina pa niya ito ginawa noong naka-human form pa siya. Sa hindi malamang dahilan, gusto ng direktor na ilabas ng Kaiju number 8 ang lahat ng kanyang lakas at magwala. Naalala dito ni Kikuru ang pinag-usapan nila kanina ng kanyang ama na iniligtas ni Kafka ang kanyang buhay. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Maaaring ang kanyang ama ay binibigyan ng pagkakataon si Kafka na mabuhay at patunayan ang kanyang sarili. Subalit tinamaan ng isang solid na suntok si Isao sa kanyang tagliran. Ang fortitude level ng Kaiju number 8 ay lumalagpas na sa inaasahan niya. Naiinis si Kafka dahil kailangan niyang pigilan si Kaiju number 8. Pinakawalan ni Direktor Isao ang technique number 3 niya, ang Twin Blast. Pero parang hindi man lang ito ininda ng Kaiju number 8.
at patuloy pa rin sa pagsugod. Nakapagpatama ito ng isang solid na suntok at napatilapon ang direktor sa lakas nito. Ginamit niya dito ang kanyang special technique. Ito ay energy blast galing sa Kaiju number 2, ngunit sinigawan lang ito ni Kafka. Makikita na kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang kakayahan. Nangangamba si Kafka na kapag nagpatuloy ito ay mapapatay niya ang ama ni Kikuru sa harapan niya. Ipinapalo ni Kaiju number 8 ang katawan ni Direktor Isaw sa sahig. Naalala ni Kikuru ang usapan nila na kapag naging Kaiju si Kafka ay papatayin niya ito. Pero kahit na ganun ay naniniwala pa rin siya dito. Wika ni Kikuru na huwag siya magpakontrol sa isang hamak na Kaiju. Kumawala si Kafka sa pagkakatrap sa kanya. Ngunit nakaabang na pala dito ang Kaiju number 8 at kinain siya. Naiinis si Kafka na laging sa mga importanteng bagay ay pumapalpak siya. Sumuko na si Kafka dito at kasabay nito ay mapapatay na din niya ang direktor. Pero biglang naalala niya si Mina na naghihintay sa kanya. Nagising ito at dinukot ang kanyang core. Makikita na tumigil na ang Kaiju number 8 habang nasa loob ng dibdib ang kamay nito. Wika ni Kafka na hindi siya si Kaiju number 8, siya si Kafka Hibino. Makikita na nakahandusay dito si Kafka. Wika ng direktor na alisin ni Narumi ang kanyang sandata. Ito si Gen Narumi, ang Defense Force 1st Division Captain. Wika nito na akala niya ay planong magpakamatay ng direktor dahil hindi ito humingi ng backup. Pero sagot nito na malabo iyong mangyari. Pero inamin ni Isaw na nalagpasan ni Kafka ang kanyang estimation. Tinanong ni Narumi kung anong plano niya sa Kaiju number 8. Naging seryoso dito si Isaw. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ulit ng meeting ang mga higher ups. Makikita dito si Isaw na inaanunsyo na ang Kaiju number 8 ay gagamitin nila sa kanilang puwersa na hindi ginagawang armas. Tinutulan naman ito agad ng lahat. Hindi nila pwedeng gamitin ang buhay na Kaiju dahil masyado itong delikado. Pero nanindigan ang direktor na makokontrol ito. Dagdag pa ni Direktor Isaw na ilang buwan na siya sa 3rd Division at kahit minsan ay hindi pa gumawa ng gulo. At sa lakas na ipinamalas niya, kung i-convert nila ang katawan nito bilang armas ay hindi rin sila makakasigurado kung may compatible user na makakagamit nito at maaaring matambak lang din ito sa cold storage kasama ang Kaiju number 6. Ngayong madaming lumalabas na Daikaiju, gagamitin nila ang lahat ng pwedeng makatulong. Pero tinanong ng isang higher up na si Nogisaka na kahit kailan ay hindi pa nila ito ginawa, hindi pa subok ang gantong pamamaraan. Sagot naman ni Isaw na hindi na ito mahalaga kapag nahaharap ang nasyon nila sa panganib. Ipinaalala niya ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan noong lumabas ang Kaiju number 6. 200 officers at 3 captain ang namatay sa misyon na ito at kasama na doon ang kanyang asawa. Sa kasalukuyan, ang Japan ay may 30 officers lang na kayang lumaban sa mga Daikaiju. Pero kung solo combat, wala pang 10 ang meron sila. Kaya kapag sabay-sabay na lumabas ang mga Daikaiju ay paniguradong babagsak ang kanilang bansa. Kaya kung magagamit nila ang kapangyarihan ng Kaiju number 8 ay magkakaroon sila ng kahit konting tsansa. Pero tutol pa rin ang mga ito sa plano niya. Makikita dito si Kafka na nananaginip. Umiiyak dito si Mina dahil nasawi ang kaibigan nila dahil sa pag-atake ng mga Kaiju. Iniisip niya na walang kapatawaran ang Kaiju na nagpaiyak ng ganto sa kanya. Kaya napagdesisyonan ni Kafka na kapag naging Kaiju siya ng tuluyan, mas gugustuhin na lang niya mamatay bilang isang tao. Nagising na dito si Kafka at nagulat siya na siya ay buhay. At narito din pala si Direktor Isaw. Nagulat si Kafka pero pinakalma siya nito at hindi siya nito sasaktan. Pero nagulat ang direktor nang sinabi ni Kafka na mabuti na lang at walang masamang nangyari sa kanya. Dahil kung hindi, ay hindi na niya matitingnan sa mata si Kikuru kung napatay niya ang ama nito. Tinanong ni Kafka na dahil buhay siya, ang ibig sabihin nun ay kinikilala na siya bilang tao at officer. Tinawag siya ng direktor sa kanyang pangalan.
Paliwanag nito na siya ay isang kaiju at lahat ng higher-ups ay tutol na hayaan siya mabuhay. Kaya para makasurvive, kailangan ipakita ni Kafka ang kanyang pakinabang. Naiintindihan ni Kafka ang kalagayan niya. Ipinapangako nito na kikilalanin nila siya bilang isang Defense Force officer. Samantala, sa isang city, narito si Kaiju number 9. Kakatapos lang nito mag-molt. Wika ni Kaiju number 9 na mas magandang kainin ang mga kaiju kesa mapasa kamay pa ito ng mga tao at gawing armas na ipanglalaban sa kanila. Makikita na nag-text si Kafka kay Kikuru na hindi natuloy ang pagbitay sa kanya. Pero naiintindihan ni Kikuru na hindi siya pwede magdiwang dahil kailangan niyang mas lumakas, dahil kung hindi ay hindi na niya mapipigilan si Kafka kapag nawala ulit ito sa sarili. Biglang may pumasok dito. Humingi ito ng tawad sa matagal na paghihintay niya. Ito ang Vice Captain ng 1st Division at narito siya para isama si Kikuru sa office ng captain niya. Si Kikuru pala ay pansamantalang inilipat din katulad nila Ichikawa at mapupunta siya dito sa 1st Division. Ang 1st Division pala ang pinakamalakas na division sa buong Japan. Kaya ito ang perpektong lugar para sa pagsasanay niya. Kumatok na dito ang Vice Captain. Excited na si Kikuru na makilala ang 1st Division Captain at sisiguraduhin niyang matuto mula sa kanya. Ipinakita dito si Gen Narumi. Adik ito sa computer games at sobrang daming kalat sa kanyang office. Hindi ito inaasahan ni Kikuru. Agad na pumasok dito ang Vice Captain at sinipa si Captain Narumi. Labis itong nagalit dahil nasira ang kanyang PS5. Wika ng Vice Captain na sinabi niya na maglinis ito dahil pupunta siya dito. Nangatwiran naman ito na kahit nagsabi siya na maglinis, nasa sa kanya pa din kung gagawin niya ito o hindi. Sinipa ulit siya dito ng Vice Captain, dahilan para masira ulit ang mamahalin niyang laruan. Nagtatalo dito ang dalawa habang si Kikuru ay pinagmamasdan lang sila. Dito na nga ipinakilala ng Vice Captain ang kanyang captain. Hindi alam ni Kikuru ang sasabihin. Hindi niya ito kayang irespeto. Wika ni Captain Narumi na siya ang anak ni Isao. Marami siyang naririnig tungkol dito. Nag-focus dito si Kikuru at nagpakilala sa magiging captain niya. Nagpasalamat ito sa pagtanggap sa kanya sa 1st Division, pero pinatigil siya ng captain dahil hindi niya kailangan maging formal. Isang bagay lang ang kailangan niya. Pero bago pa niya ito masabi, bigla na lang may announcement na may kaiju na umaatak sa kanilang base. Tinanong ni Kikuru kung ano ang tinutukoy ng captain. Wika nito na malalaman din niya ito kapag nakita niya kung paano sila lumaban. Narito ang isang dambuhalang kaiju. Nagpamalas ng matinding firepower ang Vice Captain gamit ang kanyang cannon suit. Dahilan para mag-iba ng daan ang kaiju. Namamangha si Kikuru na highly skilled ang mga ito. Ang bawat isa sa kanila ay kayang maglabas ng 40% combat power. Mas mataas ito sa mga platoon leader class. Bigla siyang tinawag ng captain. Dito sinabi ng captain na ang ugali, itsura at sipag, hindi ito ang mga hinahanap niya sa kanya. Isang bagay lang ang hinihingi niya. Tumalon ito sa helicopter at sinaksak ang kaiju gamit ang malaki niyang blade. Pagkatapos ay pinasabog ito. Sa isang iglap, napulbos ang higanting kaiju. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Ang hinihingi ng captain ay magpakita si Kikuru ng nag-uumapaw na lakas. Hindi niya kailangan ng isang tao na magalang pero walang silbi. Natutuwa naman dito si Kikuru. Si Gen Narumi pala ang pinakamalakas na anti-kaiju officer sa kasalukuyan. Makikita sa dyaryo na si Captain Ashiro ang tumalo sa kaiju na umatake sa Tokyo Bay. Labis itong ikinagalit ng captain dahil bakit si Ashiro ang nagte-trending kahit siya naman ang tumalo sa kaiju na ito. Nabasa pa niya dito ang masasamang comment tungkol sa kanya. Dismayado si Kikuru sa nakikita niya. Tanong nito na bakit ayaw sagutin ng captain ang kanyang phone dahil kanina pa ito nagre-ring. Wika ni Captain Narumi na boring ang meeting kasama si Isao at Hasegawa.
Kaya bakit niya sasayangin ang kanyang tanghali doon? Sinipa siya dito ni Vice Captain Hasegawa dahil iyon ang trabaho niya. Pagkatapos ay hinila siya nito papunta sa meeting. Tinanong ni Captain Narumi kung ganun ba ito kaimportante. Paliwanag ng Vice Captain na tungkol ito kay Kaiju number 8. Makikita dito si Kafka na nagpapalakas. 5 araw na ang nakakalipas pero wala pa din siyang nagagawa na kahit na ano. Porsigido ito na patunayan ang sarili at bumalik sa kanyang mga kasamahan. Sa kasunod na panel, makikita dito si Kafka kasama si Captain Narumi. Sila ay nasa Director General Office. Hindi maintindihan ni Kafka ang mabilis na mga pangyayari. Bakit nandito ang First Division Captain? Tinawag siya dito ni Director Isao dahil ilalagay pala niya siya sa First Division. Ang Kaiju number 8, ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan, ay sasali sa pinakamalakas na anti-kaiju combatant para gumawa ng isang malakas na division na kayang harapin ang kahit gaano kalaking delubyo. Binibigyan niya siya ng pagkakataon para ipakita ang kanyang lakas. Gamitin niya ito sa susunod na misyon upang makumbinsi ang lahat sa kanyang halaga. Pero bago pa makasagot si Kafka ay tumutol dito ang captain dahil ang pinakamalakas na division ay sapat na dahil sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na itong umalis pero hindi dito pumayag ang direktor. Paliwanag nito na ang Kaiju number 9 ay nagaanyong tao at nagtatago pa rin hanggang sa ngayon. At ang Kaiju number 10 naman ay gumawa ng isang hukbo ng mga kaiju at umatake. Ang mga kaiju na ito ay iba sa mga nakaharap nila. Patuloy na nag-e-evolve ang mga ito. At ang isang natutunan nila simula pa noon sa oras na ang kanilang kayabangan ay sinabing under control na ang lahat. Dito nagaganap ang pinakamalalaking pagsubok na hindi nila inaasahan na mangyayari. Payo ng direktor na kailangan din nila mag-evolve. Nadismaya dito si Captain Narumi dahil walang tiwala sa kanya ang direktor. Wika nito na kung ganun gawin nilang weapon ang Kaiju number 8 para magamit niya ito upang matupad ang gusto ni Director Isao para magkaroon ng walang katulad na division. Nagulat dito si Kafka. Nagsalita ito na hindi pa siya pwede mamatay sa ngayon dahil may mga bagay pa siyang kailangan na gawin. Kaya tatanggapin niya ang posisyon na ito at nakahanda na siyang paglingkuran ang First Division. Sumaludo ito sa kanya. Wala nang nagawa dito ang captain at sinabi na wala siyang pakialam sa nararamdaman at sitwasyon niya. Magpakita siya ng resulta. Dagdag pa nito na kung magwawala ulit siya, ang captain na mismo ang tatapos sa kanya at gagawin siyang suit nito. Nagpasalamat dito si Kafka. Makikita na nagkaroon na dito ng mission sila Kafka. Naiintindihan ni Kafka na ito ang tsansa niya para patunayan ang sarili. May dumating dito na mga insektong kaiju. Una itong nakarating sa zone ni Kikuru. Inutusan ng captain ang Shinonome Platoon na i-assist si Kikuru at magbigay ng backup kung kinakailangan. Makikita dito na inaatake nila ang kaiju. Nang bigla na lang sumugod si Kikuru at winasak ang kaiju sa isang atake lang. Nagulat dito ang mga officers pero hindi dito masaya si Kikuru dahil hindi ito sapat. Mas mabilis pa din sa kanya ang vice captain at ang atake ni Captain Ashiro ay higit na mas mabigat. Hiniwa ni Kikuru sa dalawa ang kaiju na ito. Talagang napabilib niya ang kanyang mga kasamahan. Makikita na may kaiju sa likuran ni Platoon Leader Shinonome pero pinatay din ito ni Kikuru gamit ang kanyang baril. Wika pa nito na maging alisto ang platoon leader. Naiinis ito sa ugali ni Kikuru. Wika niya na mukhang magkakasundo silang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito na first year pa lang si Kikuru. Mas malakas pa siya kay Captain Narumi noong siya ay first year pa lang. Pero hindi ito pinansin ng captain dahil may iba siyang iniisip. Ang mga Ant-type kaiju ay bihira lang umahon sa ibabaw ng lupa. Madalas ay nakikita ang mga ito kapag aksidenteng natamaan ng ginagawang tunnel ang lungga nila. Pero kahit kailan ay hindi pa nangyari na lumabas ang mga ito ng sabay-sabay. Parang katulad ito ng nangyari sa 3rd Division Base. Sa madaling salita, mayroong leader na nag-uutos sa mga ito at mayroon silang malinaw na pakay. May namataan na kaiju sa zone ni Kafka.
Sinampal niya dito ang sarili at siya naman ang kikilos. Inaabangan ng mga higher-ups ang abilidad na ipapakita ni Kafka. Biglang bumungad sa kanya ang isang N-type kaiju. Nag-partial transformation dito si Kafka at sinuntok ang kaiju. Pero makikita na hindi man lang ito nasaktan sa atake niya. Inatake nito si Kafka na nagawa naman niyang maiwasan. Tanong ng deputy director na bakit hindi siya nagtatransform. Alam din ni Kafka na hindi niya ito matatalo kapag hindi siya nagtransform. Ngunit natatakot ito na mawala ulit sa kanyang sarili at mapahamak ang iba. Pero naiintindihan niya na hindi ito ang oras para magdalawang isip. Kailangan niyang manatiling buhay at gumawa ng daan patungo kay Mina. Magtatransform na dito si Kafka. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito natuloy. Dahilan para mawala siya sa focus at matamaan ng atake ng kaiju. Wika nito na hindi siya makapag-transform. Hindi ito maintindihan ni Kafka, pero nagsalita ang operator na may isa pang malakas na kaiju na nasa zone niya. Posibleng ito ang Honju. Naiintindihan ng captain at vice captain na nagpakita na ang leader. Sinabi ng operator na ito ay nasa ilalim ni Kafka. Biglang lumabas si kaiju number 9. Napagtanto ng captain na ang target nito ay si kaiju number 8. Ito ang full story ng kaiju number 8 season 1. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode.